Magandang araw muli sa ating lahat mga katambay. At panibagong araw, panibagong video, panibagong update tayo sa ating mga pinagagawang bahay. So ito nga, nagbubuso tayo mga katambay at nasira pa ang ating timba. Kaya sa mga nagpapagawa ng mga bahay dyan mga katambay, ay sinasuggest ko na huwag na kayong gagamit ng ganitong timba at madali lang masira. Sabi nga ng gumagawa ko papalitan na lang. Siyempre mas maganda yung gamitin natin yung mas efficient na bucket o yung timba na pwedeng gamitin. Yung talagang ginagawa sa construction, hindi ganito dahil siyempre plastic lang ito at sa katagalan lulutong at mababaklas din. Ito nga palang binubusan na lang ito mga katambay. Ito yung magiging firewall natin. Ito yung sagad na boundary ng ating lupa o ng ating bahay doon sa ating kapitbahay. So bali ang binubusan nila dyan mga katambay ay itong ating poste. At dito rin sa side na to o dyan sa dulo na yun mga katambay, dyan natin ipalalagay ang ating banyo. Mas pinalawangan ko ng konti ang ating banyo gaya nga ng gusto natin maging komportable kahit naman lang sa loob din ng CR, komportable din tayo. Buti na lang medyo malilim din sa area ito mga katambay dahil nga may malaking bahay dyan yung kulay gray na pader, parang mall. So dito naman sa kabilang area mga katambay, mag-aasintada naman sila ng hollow blocks. Ito yung area ng ating pinakakusina. At ito na nga, at inakyat na ng aming trabador si Kuya August bahay, at medyo maliit-liit na may katawan niya at kayang-kaya pa naman siya ng mga sinaunang yero dyan. Ingat-ingat na lang. Oh, matib. Hindi kasi po pwedeng kabud lang mag-aasitata dito sa may baba mga katambay, kaya kasi tignan nyo naman yung pinakadawel niya mataas na. So kailangan isuksok yung hollow blocks mula doon para pumasok. Dahil nga halos puro boundary na yung mga area na yun mga katambay, ang suggest ng aming foreman gawin na lang, sabi niya, yung higher window o itataas na ng konti yung bintana. Dahil nga ang isa pang rason dyan kung mababa ang bintana at mahaharangan din ng yero ng aming kapitbahay doon. So mas advice niya na itaas na lang yung bintana. Oops. Para mas kita namin yung view sa labas o mas magbibigay pa ng kaunting liwanag galing sa bintana. Kaya lumipat sila sa area na to mga katambay sa pag-asintada dahil nga hindi naman daw po pwedeng dire-diretsong aasintahan na mataas ang isang wall. Kailangan din patigasin yung semento bago uli magkakabit ng o mag-aasintada ng hollow blocks. Hindi na rin talaga biro ang magpagawa o magpaayos ng bahay ngayon mga katambay. Dahil nga yung ine-expect nyo na magagastos o yun yung sinasabi na magagastos nyo dyan sa bahay, pwede pa mag-extend. Before kasi sinabing, ganito na yung magagastos nyo, ganito lang, ganyan. Ang payo ko kung magpapagawa ko yung bahay ay magkaroon din kayo ng extra para dito sa o doon sa papagawa nyo dahil mahirap na yung sakto lang. Ayun o. Isa pang dahilan mga katambay kaya lumalaki o nag-expand yung gastos natin sa pagpapagawa ng bahay ay dahil na rin sa mga presyo ng mga materyales. Meron dyan mga materyales na habang nagpapagawa ka o kasalukuyan ka nagpapagawa at bibili ka na naman, katulad ng halimbawa ng semento, pagdating ng ilang araw tumataas na. Kahit yung mga bakal mga tambay ganitong presyo lang, tapos araw lang o isang linggo lang bibili ka uli, tumataas na ang presyo. So ito nakitimba natin mga tambay, nagpalit na tayo. Gumagamit na tayo ng pinutol na container
Kasi pagka yung plastic lang kabod na pinaglalagyan ng biskwit, mahina yun. So ito, pinutol na container na to, medyo mas matibay na to. So ito na ang aming Madam Supervisor at nag-iikot-ikot na all around yan. Nag-QC, nag-i-engineer, nagda-draftsman, lahat-lahat na. Kahit labor, pinapasok niyan. At ang pinakamahalagang trabaho niyan dito sa loob ng pinagagawa natin pagiging marites. Baka mapanood mo to, Weng, joke-joke lang Pinasagad ko na yung asintada sa pinakasukat ng lote, mga katambay, kasi nga sayang din kasi may dito pa magiging espasyo para sa loob ng bahay, di ba? Di ba? Sabi ko naman sa inyo, mga katambay, ngayon parang labor ang trabaho naman. Di ba? Talagang kalakas. Kung malapit lang po kayo sa area namin, baka pwede nyo patong kuning labor. Pero syempre, nagpapasalamat ako sa mga ganito tao, mga katambay, dahil tumutulong sila ng walang hinihingi o walang kabayaran. Actually, mga katambay, ang mga gamit namin nasa bahay nila. Doon namin inilaga ang aming mga gamit, kahit yung mga paglutuan, at doon na nga rin pinatutulog sila misis. Napakasarap tignan, mga katambay, pagka nakikita mo yung mga pinagpapaguran mo bilang OFW. Nakakapagpundar tayo ng mga bagay na hindi natin akalain na mapupundar natin. So, puputulin muna natin ang ating update dito, mga katambay, at hapon na rin, at sigurado payari na rin ang kanilang mga trabaho itong panahon na to, at hindi na nga nakuha ng buo ni Mrs. ang pinakadulo nito ng pagtatrabaho nila ngayong araw. So, update na lang namin kayo sa mga susunod na mga araw, at para makita nyo at masubaybayan nyo rin yung pinatatayo nating bahay. Kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mga tambay, please hit the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga susunod na video. See you on our next vlog. Kalas!